Update po tayo sa epekto ng severe tropical storm Christine at isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome muli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, ilang lugar na po yung inalis na sa wind signal number 3 pero gaano nakalakas at kabilis yung galaw nitong bagyong Christine? Well, Rapi, sa ngayon ay napanatili nito yung category na Severe Tropical Storm Christine at patuloy ang kumikilos ang sentro nito palayo sa kalupaan ng ating bansa at halos nasa northwestern boundary na ng ating area of responsibility. Kaninang alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 255 kilometers ang layo west-northwest ng Bacnotan, La Union o sa layo naman 255 kilometers west-southwest ng Sinaid, Ilocos Sur. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin na abot hanggang 115 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ito ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Pag nagpatuloy nga ito dito sa forecast nating speed at direction ay posibleng ngayong hapon o mamayang gabi ay tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility, Rapi. Pero posible daw pong bumalik itong bagyong Christine? Yes, Rafi, hindi natin niro-rule out yung posibilidad na makaraan or magkaroon ito ng looping movement once na nasa labas na ng ating air responsibility, no? Or nandito na sa West Philippine Sea. Posible na sa darating na linggo ay kapag halos malapit dito sa Vietnam area ay biglang lumiko ito pabalik nga dito sa halos kalagitnaang bahagi ng West Philippine Sea. Kailan po posible maganap yung interaction na ito at bukod dun sa pagbalik, anong mga epekto nito dito po sa, lalo na sa northern at southern Luzon na lubhang apektado ng baha ngayon? Sa ngayon kasi, Rapi, may binabantayan tayong dalawang sama ng panahon na nasa labas nga ng ating air responsibility. No? Isang low pressure at saka isang tropical depression. Bagamat more than 2,000 kilometers pa ang layo sa ating bansa, yung binabantayan nating low pressure, posibleng matunaw. Ito namang binabantayan nating tropical depression, posibleng pumasok nga ng ating air responsibility either ngayong darating na weekend or sa simula ng susunod na linggo. Wala tayong nakikitang direktang interaction itong papasok na bagyo at itong bagyong si Christine. At we're not ruling out the possibility na si Christine, pag nag-loop dito sa may bandang West Philippine Sea, ay posibleng matunaw. Habang ito namang binabantayan natin panibagong bagyong papasok, dalawang senaryo inaasahan natin, Rafi. Either magtungo ito sa northern zone area or mag-recurve at lumabas naman ng northern boundary ng ating air responsibility. Kaya ngayon pa lamang pinapayo na natin yung mga kababayan natin, the LGUs at Disaster Risk Reduction Managing Officers na mag-monitor din sa posibleng updates natin, Tropical Cyclone Advisory, possibly mamayang hapon or mamayang gabi, patungkol sa paparating na bagyo naman. Sana nga po matunaw na si Christine at umiwas naman itong bagong bagyo. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Katuwang ng GMA Kapuso Foundation ng ilang reservists at mga artista sa repacking ng relief goods para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Detalye tayo niyan sa Ulat on the Spot ni Nelson Canlas. Nelson? Aubrey, nagtulong-tulong ang ilang miyembro ng Philippine Navy at mga reservists dito sa GMA Kapuso Foundation Warehouse dito sa Tandangsora, Quezon City na mag-repack ng relief goods para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Alas 4 pa lang ng madaling araw kanina ay nagsimula na silang umaksyon at ang mga ini-empake nila ay mga bags na naglalaman ng bigas at mga canned goods na pantawid gutom ng mga nasalanta. Habang lumalakad naman ang oras, dumarami ang nagbo-volunteer dito kabilang na ang ilang sparkle artists tulad ni Herlene Budol, Cheska Fausto, Janvic de Guzman, Charlie Fleming at mga status by Sparkle digital creators na sina Javi Valdez at Micah Kimochi. Narito rin ang mga aktor na at reservists na sina Jay Manalo at Nadia Montenegro para tumulong. Balik sa iyo, Aubrey. Maraming salamat, Nelson Canlas. Limang nasawi matapos maanod ng baha at natabunan ng lupa sa Agoncillo sa Batangas. May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam!
Rafi, sandamakmak na putik tulad na nakikita ninyo sa ating likuran ang tumambad sa mga taga-Agoncillo, Batangas matapos yung hagupit ng bagyong Christine. Trahedya rin ang iniwan nito sa 5 residente sa kasagsagan ng sama ng panahon. Pahirapan marating ang bayan ng Agoncillo, Batangas matapos ang pagbayo ng bagyong Christine. Sa Jokno Highway may mga pagguho ng lupa at nagkalat ang mga natumbang poste, kawad ng kuryente at maging mga puno. Pagbungad pa lang sa bayan, bakas ang iniwang putik ng baha na may mud flow. Ang isang residente kailangang hukayin ang motorsiklo niya matapos mabalahaw sa kalsada. Baha ang dala na malakas sa pag-ulan ng bagyong Christine pero nagulat ang mga residente sa dala nitong putik at kahoy. Napuno ng lupa ang maraming bahay. Marami ring sasakyan ng inanod at bumalagbag. Ang kombinasyong ito ang naging dahilan kung bakit may mga nasawi sa bayan. 3 sa barangay Subic Ilaya, 1 sa Subic Ibaba at 1 sa barangay Panhulan. Lahat sila inanod at natabunan ng lupa. Nangangailangan ng karagdagang equipment ang lokal na pamahalaan para mapabilis ang clearing operations ng mga kalsada sa bayan. Narito ang pahayag ng kaanak ng isa sa mga nasawi at ng Agoncillo LGU. Pahirapan po kung di namin pinagtulong-tulungan ng mga pinsang ko. Tinaas namin ng kahoy dahil nakakalang ang kamay sa kahoy. Wala na. Wala nang buhay ang aking tiyuhin nung makita kong ganoon. Kaya yung pinsang ko iyak na sinakripisyo na rin kahit mahirap ko. Isinalya ng kahoy para maialis lang ang kanyang ama. Sobrang hirap kasi for the first time, yung communication line ang hirap dahil wala kaming internet. Kahit yung mga cellphones namin wala ding signal. Nagkakaroon pa minsan swertehan. Kaya hirap kaming mag-communicate. Yung crucial na bahagi ng boundary ng Lemery at ng Agoncillo at kailangan maklear itong mga nakaharang dito para mag-resume yung vehicular flow dito. So ito yung, yan, nakita nyo sirang-sira yung police vehicle at ito yung kailangan i-clear ito dahil nakala talaga yung napakaraming putik. At sa bayan ng Agoncillo, 5 ang evacuation center at patuloy din ang koordinasyon din ng lokal na pamahalaan sa mga karagdagan pa nilang pangangailangan. Ito ang latest update natin dito sa Agoncillo, Batangas. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Bam Alegre. Mahigit 500 pamilyang lumikas dahil sa bahang dulot ng hagupit ng bagyong Christine sa Ilocos Norte. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, narito po tayo ngayon sa Coastal Barangay ng Kauwakan sa Lawag, Ilocos Norte kung saan nakikita po natin ang isang bahagi ng West Philippine Sea at ang direksyong tinatahak ngayon ng bagyong Christine at malakas po ang alon, meron pong gale warning, bawal po ang magpumalaot at bawal din po ang mga isda at hindi man direktang tumama po rito mga kapuso ang bagyong Christine sa probinsya ng Ilocos Norte ay naging maagap naman ang kanilang pagpapalikas sa mga residenteng nakatira sa mga barangay na madalas bahain at sa latest update mula sa Provincial Office ng Ilocos Norte aabot sa 534 na pamilya o katumbas ng 1,607 na individual ang naapektuhan o di kaya in-evacuate dahil sa bagyong Christine. May pagbaha at maliliit na landsliding na iulat sa ilang bahagi ng Pagudpud pero agad din naman itong humupa at na-clear ang daanan. 45 bahay ang naiulat na nagkaroon ng partial damages pero wala naman pong grabing ari-ariang nasira dahil sa bagyo. Sa mga oras na ito sumisilip na ang haring araw pero maalon pa rin at hindi pa rin po talaga advisable na pumunta rito sa bahaging ito at lumangoy. At gayon pa man po ay naka-alerto ang buong local officials ng Ilocos Norte para sa track nitong si Bagyong Christine at sa isa pang bagyong minomonitor ng Pag-asa. At yan muna ang latest, balik muna sa Rafi. Maraming salamat, JP Soriano.